Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe mga boss sa aking channel Boss Mac. Salamat. Kabanata 661. Di nagtagal, si Harvey York at ang iba pa ay dinala sa isang malaking kwarto na may ilang dosenang mga taong may hawak na mga tubo ng bakal at mga kutsilyo ng pakwan na may nakakatakot na pagtingin sa kanilang mga mukha. Ang amoy ng dugo ay sumugod sa mga ilong ng mga tao, ginagawa silang nasusuka. May isang tao na nakahiga sa lupa doon sandali, ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa isang posisyon na parang sanggol, kumikibot ng walang tigil at natatakpan ng dugo. Simon, ama. Matapos makilala ang taong nakahiga sa lupa, si Mandy Zimmer at Lillian Yates mabilis na nagmamadali papunta sa kanya. Nakikita nila si Simon Zimmer na binugbog hanggang sa estado na ito. Si Harvey ay may isang malamig na hitsura sa kanyang mga mata kahit na siya ay hindi masyadong mahilig sa kanyang murang biyenan. Ang mga taong ito ay dapat mamatay para sa pagpapabagsak ng aking asawa ng luha niya. Iligtas mo ako, mangyaring, sinabi ni Simon habang nanginginig at nakabaluktot sa lupa sa sandaling nakita niya ang kanyang pamilya. Tunay siyang binugbog hanggang sa isang pulp ng gabing iyon, mayroon siya hindi kailanman nakatagpo ng isang ganitong uri para sa isang tao na pinapakain ng isang kutsara ng pilak sa buong buhay niya. Matapos makita ang nakamamanghang pagpapakita ng pamilya, ang ilang dosenang mga mandirigma ang kumalat habang ang mga tunog ng palakpakan ay sumama sa kanila. Sa isang iglap sila ay napapaligiran nila si Harvey at ang iba pa. Nang kumalat ang mga mandirigma, isang lalaki na nakaupo sa isang sopa ay ipinahayag. Nakasuot siya ng puting t-shirt, may malaking nakapalibot na gintong chain na kwintas na nakasabit sa kanyang leeg na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Dinura niya ang kanyang tabako sa lupa, pagkatapos ay tinapakan ng ilang beses at itinaas ang kanyang ulo upang tumingin kay Harvey at ang iba pa. Dapat ikaw ay pamilya ni Simon Zimmer. Oo, tama ka. Siya ang biyenan ko, sinabi ni Harvey habang tinitingnan siya ng malamig. Hihihi. Kaya, ikaw ang nakakahamak na live-in son-in. Lo, ipakilala ko ang aking sarili. Ang apelyido ko ay Ray, binigyan ako ng mga kapatid sa kalye ng pamagat ng Tiger Ray, ako ang namamahala sa baluarte sa paligid dito. Ano ang pinaplano mong gawin? Tanong ni Harvey ng mahinahon, nakita ni Tiger Ray ang eksenang ito at itinuro si Simon sa lupa, pagkatapos ay malamig na bulalas, ang iyong amain. Lo ay nakadispalko ng $7 milyong dito, kahit siya ay nanloko sa kanyang mga laro. Ayon sa mga patakaran ng lugar, isa sa kanyang mga daliri ay kailangang mawala at magiging doble ang utang niya. Ngunit para sa amin, makakalimutan namin ang tungkol sa kung ano ang nangyari kung ilayo mo siya. Kung hindi, maaari mo nang isipin kung ano ang mangyayari sa kanya. Malamig na sinabi ni Tiger Ray habang tinuturo si Harvey. Nanginginig sina Lillian at Mandy sa kanilang mga paa, hindi pa sila nakakita ng paningin na ganito. Natakot si Simon matapos mabugbog hanggang sa magkapasa-pasa siya. Siya ay nabaluktot sa mga bisig ni Lillian at nanginginig habang nasa gilid ng luha. Si Harvey sa kabilang banda ay tumingin sa paligid ng caswall at nag-chuckle. Bago ang lugar na ito. Ang mga tao ay maaaring ba talagang mawalan ng 7 milyon dito kasama ang kapasidad na ito? Nagbibiro ba kayo? Hey, wala iyon sa iyong negosyo. Ang iyong biyenan ay isang sakim na bastard, siya ay nanalo ng 1 milyon at pagkatapos ay nagpunta siya para sa isang mas malaking pusta. Sino pa ang dapat sisihin? Buti na lang kung nawala siya, ngunit pagkatapos ay nanloko pa siya. Siya ay naghahanap para sa kanyang sariling pagkamatay. Sa gitna ng kanyang talumpati, si Simon ay kinaladkad sa harap kasama ang ilang iba pang mga tao na may alo ng kamay ni Tiger Ray. Halika halika, lahat kayo ay mga dating kaibigan, nandito si Simon. Sabihin mo sa marumi ang nangyari kanina. Sinusunod namin ang mga patakaran sa lugar na ito, huwag sabihin na kami ay muling samantalahin ka mamaya. Sabi ni Tiger Ray na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Kasabay nito, nagsimula na ang mga kaibigan ni Simon na makipag-usap kaagad. Oo, tama ka. Napagkasunduan ng lahat na gumawa ng maliit na taya, kung kailan nanalo siya ng ilang libong dolyar,
Sinabi namin sa kanya na umalis na tayo. Umalis na tayo. Ngunit hindi siya nakikinig. Naisip niya na siya ang Diyos ng pagsusugal. Nais niyang manalo ng milyon-milyon kahit na libo-libo lamang ang panalo niya. Naglilingkod kami sa kanya ng tama. Niloko pa niya kami. Ikaw ay isang nakapinsala sa aming lahat. Bakit nga ba tayo naging magkaibigan sa mga taong katulad mo? Kabanata 662. Si Simon Zimmer ay nagyelo pagkatapos makinig sa mga kaibigan na inaakusahan siya ng mga ganoong bagay. Tinitigan niya hanggang na mga bastos sa pagtataka. Lahat kayo nag-frame sa akin. Pinlano niyo ito ng sabay-sabay. Pinagalitan sila ni Simon. Pinilit ka namin. Sinabi ba namin sa iyo na pumunta dito? Ginagawa mo ito sa iyong sariling kagustuhan mula sa simula pa lang. Ginawa ba namin ang labis na hawakan ka mula sa simula hanggang sa huli? Tumahimik si Simon, tulad ng sinabi ng mga bastos na tinawag niyang mga kaibigan, siya ay kusang ginawa ang lahat. Walang sino man ang maaaring pilitin siya, tanging ang kanyang kasakiman lamang ang sisihin. Naiintindihan ni Mandy Zimmer ang sitwasyon, ito ay isang mise-en-scene ng frame-up. Nag-isip siya sandali at bumulong kay Harvey York, dapat ba nating tawagan ang pulisya? Hindi ito magagamit. Maaari silang gumawa ng isang bagay sa labas na desperado. Mahinahon na nangangatuwiran si Harvey, narinig ni Tiger Ray ang pinag-uusapan ng dalawa at nagbigay ng isang malamig na chuckle. Gusto mong tawagan ang mga pulis? Oo naman, gawin ang gusto mo. Lahat ng pera na inutang niya at hiniram mula sa ibang mga tao, ay lahat ay nakasulat sa black and white. Sinanla niya sa amin ang 2 villa ng Zimmers at sertipiko ng stocks bilang isang collateral, lumaan kami sa legal na pamamaraan din. Masisiyahan kami kung talagang tatawag ka sa mga pulis. Ito ay gawing mas madali din ang aming mga trabaho. Ang mga pulis ay palaging pinuprotektahan ang mga mabubuting mamamayan tulad namin. Lahat ay nakatingin kay Simon na may pagdududa, ang mukha ni Simon ay parang mapotla na parang multo, ngunit siya pa rin ay tumanggo ang ulo niya. Ginamit niya ang mga ari-arian ng Zimmers tulad ng mga pag-aari, stock, at mga bahay kasama ng iba pang mga bagay bilang isang collateral. Nag-snock pa siya sa Zimmer Villa para lang magnakaw ng mga dokumento para sa pangyayaring ito. Ginawa niya ito dahil nawala ang lahat ng pera sa punto kung saan nais niyang ibagsak ang kanyang mga pagkalugi kasama nila. Sino ang nakakaalam na mawawalan siya ng $7 milyong sa isang kisap mata lang, at kailangan niyang magbayad ng doble dahil nahuli nila siyang nanloloko sa kanila. Mangyaring huwag ipaalam sa kay Senior Zimmer ang tungkol dito. Kung siya malaman na ginamit ko ang mga assets ng Zimmers bilang collateral, kaya niyang patayin tayong lahat. Sabi ni Simon agad, pagkatapos ay agad siyang bumalik sa kanyang katinoan at patuloy na nakikipag-usap. Ito sila, mayroon silang mga profesional na tao, sinamahan pa nila ako sa Zimmer Villa. Ganyan ako matagumpay na makuha ang mga bagay. Malamig na tumawa si Tiger Ray at sinabi, sa tingin mo sinasabi na makakatulong ito sa iyo? Mayroon ka bang anumang katibayan? Sige, itigil ang pagbubuga ng nonsense. Tatawag ka ba ng mga pulis o ano? Gawin ang iyong pagpipilian. Kahit si Mandy ay natulala, ang mukha ni Harvey ay naging madilim na parang gabi. Ang lahat ay hindi mga ageista, malinaw na nakikita nila sa puntong iyon na sila ay na-target, maayos ang lahat. Naisip mo na ba? Malamig si Tiger Ray na nagtanong. Hindi kami tatawag sa pulisya. Babayaran ka namin, ngunit hindi namin makuha itong maraming pera sa kalagitnaan ng gabi. Mabuti ba kung binigyan mo kami ng ilang araw upang mangalap ng pera? Si Lillian Yates ay mabilis na tumugon. Sigurado, nakikipag-usap kami ng may dahilan sa lugar na ito. Si Tiger Ray ay sumabog na tumatawa. Hindi kami natatakot kung tumakas ka rin. Kung gagawin mo, pupunta lang kami sa Zimmers. Bibigay namin ang pera, ngunit hindi mo ba masaktan ang mas maraming tao? Tanong ni Mandy, nakikita namin na isa ka sa mga upstarts ng Buckwood o kung anuman, ipapakita namin sa iyo ang ilang paggalang. Kaya ilayo mo siya ngayon. Ngunit, magpapadala kami ng isang tao upang putulin ang isa sa kanyang daliri kung hindi mo ako binabayaran ng aking pera sa loob ng isang araw.
Kung lumipas ang 2 araw, magpapadala ako ng isang tao upang putulin ang isa pa. Tumawa ng masama si Tiger Ray nang matapos siya sa kanyang pangungusap. Fine, ipinangako namin sa iyo. Nagpa siya si Mandy at sumang-ayon sa kanyang mga termino sa lugar. Kung wala siya, baka hindi sila pinahihintulutang umalis. Kabanata 663. Sa wakas, si Harvey York at ang iba pa ay umalis sa eksena kasama si Simon Zimmer. Nang inig si Lillian Yates nang makabalik sila sa pasukan ng lugar na iyon. Si Simon habang nasa gilid ng luha, sinabi ko sa iyo na itigil ang pagsusugal, ngunit hindi mo ako pinakinggan. Sabihin mo sa amin, ano pa ang gagawin namin ngayon? Saan tayo makakahanap ng $14 milyong? Oo. Pinakawalan ni Mandy Zimmer ang malaking buntong hininga. Inaantala lang namin sila ngayon, nandoon na ang anumang bagay na magagawa natin maliban sa pagbabayad sa kanila pabalik. Pinakawalan ni Harvey ang isang tawa ng walang sinasabi. Bumaba si Simon sa una, ngunit itinuwid niya ang kanyang katawan at itinuro si Harvey at sumigaw sa kanya matapos niyang makita ang ekspresyon niya. Ano ang pinagtatawanan mo? Magmadali at mag-isip. Walang halaga kang sako ng basura. Kung mayroon akong mabuting manugang, ang bagay na ito ay magiging mabilis malutas sa ilang minuto. Ikaw, marumi ka lang. Masisisi ka sa kung ano ang nangyari ngayon. Nagyelo si Harvey matapos marinig ang sinabi niya. Siya ay hindi maiintindihan kung paano lumapit si Simon sa konklusyon na ito. Ninakaw niya ang mga ari-arian sa kanyang sarili, paano pa rin siya sisihin ang ibang tao sa kanyang mga aksyon. Medyo nagalit si Mandy. Ama, ano ang sinasabi mo? Ikaw ang nag-iisang sanhi nito. Ano ang mayroon kay Harvey? Wala siyang alam tungkol dito. Paano siya walang kinalaman dito? Sinabi ni Simon na parang matuwid siya. Ang aking anak na babae ay isang natatanging babae. Malinaw naman na kailangan niyang magpakasal sa isang mayaman na asawa. Ang $14 milyon ay maging madali sana sa kanya. Sa kabilang banda, pinigilan kanya na makipaghiwalay siya at kahit na nagdulot ako ng maraming pagdurusa ngayon. Galit na sinulyapan ni Simon si Harvey. Hindi ka isang taong may kakayahan. Hindi ka ba pinamagatang ahente ni Prince York? Hindi ba ikaw ang taong yun kahit na nang ahas na pukawin ang Silvers? Kung mayroon kang mga kakayahan, pagkatapos ay lutisin itong problema para sa akin. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ayusin ang problemang ito ako, ay gagawin kong makipagdiborsyo ka kay Mandy. Palagi akong ginagawa tulad ng ipinangako. Natakot si Simon sa sandaling iyon, ngunit mayroon siyang bugzo ng lahat ng sisi kay Harvey nang siya ay bumalik sa kanyang katinuan. Tumingin sa kanya si Lillian at sinabi, ano ba ang sinasabi mo? Kailangan nating maghanap ng mga paraan upang humiram ng pera ngayon. Walang silbi na pinag-uusapan ito ngayon. Balik muna tayo sa bahay. Tulad ng pag-alis ni Harvey at iba pa, nag-dial si Tiger Ray ng isang numero na nagbibigay ng malaking ngiti sa mukha niya. Lord York, nagawa ko na ang lahat ng iyong hiniling. Tapos na ang Zimmers. Mabuti, nagawa mo ng maayos. Ito ay araw pagkatapos ng ilang oras, kolektahin ang utang sa kanilang pintuan kapag iyon ang nangyayari. Ang tinig ni Wayne York ay narinig sa kabilang panig ng telepono. Panigurado, Lord York, hahawakan namin ito ng mahusay. Yumuko pa rin si Tiger Ray kahit na siya ay nasa iba pang bahagi ng telepono, dahil ang taong ito ay isang marangal at hindi siya maglakas loob na tumawid pa. Bumalik sila sa bahay, sinabi ni Simon habang hindi gaanong walang tiyaga, Honey, ang Zimmers ay tapos na para sa... Wala man lang kaming naiwan na pera. Ang aming tanging pagkakataon ngayon ay nakasalalay sa pamilya Yates. Hindi ba sa wakas ay kinilala tayo ng old lady bilang isa sa kanila? Dapat tayong humingi ng pera mula sa kanila. Hanapin ang iyong kapatid na babae, siya ay labis na nakasamsam sa pamilya. Dapat ay mayroon siyang maraming pera. Ano sa kalagitnaan ng gabi, kukunin natin ang iba na magalit kung pupunta tayo ngayon. Magkita tayo bukas. Sinulyapan ni Lillian si Simon sa mga mata na puno ng galit. Si Mandy ay tumingin din sa sobrang kadiliman at pagkatapos ay pinakawala ng isang malaking buntong hininga. Sinabi niya, Ama, ano ba talagang nangyari sa iyo?
Mas madali para sa amin na gawin ang mga bagay kung maaari mong sabihin sa amin ang lahat. Mabilis na nagkwento si Simon sa kanyang mga alaala at pagkatapos ay sinabi ang lahat ng ito ng detalyado. Maswerte siya sa simula, nanalo ng ilang dosenang taya sa isang hilera. Ngunit nawala siya kapag gusto niyang hampasin ang bakal habang mainit. Kabanata 664. Si Simon Zimmer ay nakabalik sa kanyang katinoan nang nasa gitna siya ng paliwanag at pagkatapos ay malakas siya na bumulalas. Naiintindihan ko na ngayon. Ako ay na-frame at ang aking mga kaibigan ay kasangkot dito. Sina Mandy Zimmer at Lillian Yates ay tumingin sa bawat isa, pagkatapos ay tumango sa pag-iisa. Dapat ito, mayroong dalawang paraan lamang upang malutas ang problemang ito. Alinman nating bayaran ng pera, o malaman natin ang taong nag-frame sa iyo at malutas ang problema ng lubusan. Ngunit iminumungkahi ko na ang huli para sa ngayon. Alamin natin ang sitwasyon bago natin isipin ang pagbabayad sa kanila pabalik. Iminungkahi ni Harvey York ang ideya, pagkatapos ay sinulyapan si Simon si Harvey na puno ng bugso sa kanyang mga mata at pagkatapos ay pinagalitan siya, seryoso ka ba? Ang lalaki ay sinabi na araw-araw kaming pupuntahan, kukunin ang aking isa sa aking putol na mga daliri. Sino ka sa palagay mo? Si Sherlock Holmes. Hindi ka magbabayad ng pera, ngunit sa halip ikaw ay naghahanap ng katotohanan. Sa oras na tapos ka na, lahat ng aking mga daliri sa paa ay magiging wala. Okay, itigil na ang pag-aaway. Malalaman natin ito ang unang bagay sa umaga. Pinagalitan sila ni Lillian. Manghihiram muna kami ng pera sa aking kapatid, pagkatapos kami ayusin ang iba pang mga problema. Nagkatinginan sina Harvey at Mandy at umalis matapos makita ang kanilang mga magulang na nagpapahinga. Inisip ni Mandy na may isang bagay at bumalik sa kumpanya upang mag-isip ng mga ideya. Si Harvey din ay tahimik na umalis sa bahay. Sa susunod na araw, tulog pa ang lahat sa Zimmer Villa. Sa labas ng bulwagan, ang tunog ng harap ng pintuan ay sinipa at nag-echoed sa buong lugar. Ilang dosenang mga mandirigma ang sumugod sa loob ng villa, bawat isa sa kanila na may isang kahangahangang paraan. Agad silang nakarating sa bulwagan ng Zimmer Villa, mabilis na kumalas ang ilang mamahaling mga florera bilang pakiusap nila kay Senior Zimmer at iba pang mga tao ng pamilya ay nagmadali pagkatapos na mabigla. Lahat sila ay nanginginig sa kanilang mga paa matapos makita ang mga kalaban sa bulwagan. Ang Buckwood ay hindi maihahambing sa Niamey. Ang mga gangster na nakatira dito ay mayroon ding militar na background o isang opisyal ng gobyerno, sila ay makakaligtas kung hindi ito para sa kanilang mga katayuan. Ngunit kahit na, si Senior Zimmer ay bahagya pa ring kumalma siya mismo at huminga ng malalim. Anong ginagawa niyo dito? Huwag manggulo sa paligid. Ito ay paglabag. Ang lahat ng ito ay labag sa batas. Si Senior Zimmer na pinagalitan sila, tumawa ng malamig si Tiger Ray, pagkatapos ay itinapon ang isang stack ng papel. Naglakad sina Senior Zimmer at iba pa para tumingin sa salansan, sila ay nagulat ng lampas sa kanilang paniniwala. Ano, si Simon Zimmer ay may utang sa iyo ng $14 milyong. At kinuha niya ang mga pag-aari ng Zimmers at shares ng stock at iba pang mga bagay bilang collateral. Tiningnan ni Senior Zimmer ang papel na nakasulat sa black and white at halos mawalan ng malay. Ipinagmamalaki ni Tiger Ray, ang lahat ng mga pag-aari ng iyong pamilya ay nautang sa akin. Kasama ang villa, ibinigay sa amin ni Simon Zimmer ang lahat ng mga gawaing papel. Lahat ayon sa mga legal na pamamaraan. Ang mukha ni Senior Zimmer ay gumawa ng mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon sa sandaling iyon. Mabilis niyang hinanap ang mga papeles at shares ng stock sa bahay. Lahat ay ninakaw. Iniisip ko na ninakawan kami kagabi. Sino ang may alam na ang pagbabantay sa 1,000 magnanakaw ay magiging mas madali kaysa sa magbantay ng isa sa bahay. Si Sean Zimmer galit na bumulalas. Ngayon, ang mga gawain ng iyong mga estates at iyong iba't ibang lahat ng mga pag-aari ay kasama namin. Kaya magmadali at bayaran kami kung ano ang iyong utang. Kung hindi, kukumpiskahin namin ang lahat dito. Sa puntong iyon, huwag mo akong sisihin sa nangyayari sa susunod.
Sinabi ni Tiger Ray na may malaking ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay parang Diablo ang kanyang sarili sa Zimmers. Tumahimik si Senior Zimmer, dahil iba't ibang mga gawaing papel, patunay ng pag-aari, ang mga tala sa pagbabahagi ng stock ay nasa kanilang mga kamay. Simon Zimmer, bastard ka, ang Senior Zimmer ay kumukulo sa galit, hanggang sa puntong iyon kung saan siya ay halos samuka ng dugo at malapit ng lumabas at bumagsak sa lupa. Kabanata 665, Bibigyan kita ng isang araw upang makakuha ng pera, alam mo ang mga kahihinatnan kung hindi mo magawa ito. Kapag nangyari iyon, kailangan kong anyayahan ang Zimmers upang humingi ng pagkain sa mga kalye. Hahaha. Tumalikod na si Tiger Ray at umalis na may isang nakangising ekspresyon, sobrang puno ng kanyang sarili. Nang ang lahat ng Zimmers ay kumalma sa kanilang sarili, lahat sila ay halos hinimok na galit na galit. Hanapin si Simon Zimmer. Tama, ang isang tao ay kailangang kumuha ng responsibilidad. Senior, talunin ang bastard na ito sa isang pagbagbog. Sa unang ilaw ng umaga, sina Simon at Lillian Yates ay makatarungang pumunta sa pintuan habang may dalang madilim na bilog sa paligid ng kanilang mga mata. Kumatok, kumatok. Sa sandaling ito, may mga malakas na katok sa pintuan na nag-e-echo sa loob. Nang buksan ni Simon ang pintuan, isang pulutong ang agad na sumugod na mga tao at pinuno ang silid. Pinangunahan ng Senior Zimmer ang karamihan sa mga tao na ibinigay kay Simon ang galit na sampal sa kanyang mukha. Nag-abala ka, ano ang ginawa mo sa oras na ito? Sabihin mo sa amin. Ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko at sa wakas ay napasok kami sa Buckwood. Matapos ang napakaraming mga pag-aalala, napakaraming paghihirap, ang mga Zimmers ay sa wakas ay gagawing malaki ito sa Buckwood. Gaano ka katapang na lumapit at kagatin ako sa likuran? Ikaw ay bastard ka. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, nakarating siya ng kaunti pang dumulas sa mukha ni Simon. Itay, ikaw, alam mo, sabi ni Simon na humahawak sa kanyang nakatitig na mukha. Halos mapunit ng mga tao ang villa ng maaga sa umaga. Paano namin hindi malalaman ito? Sinabi ni Senior Zimmer habang nakahuli pa rin sa kanyang paghinga. Sinabi ni Sean Zimmer na may isang malupit na mukha, Simon, walang pumipigil sa iyo kung hinahanap mo ang iyong sariling kamatayan. Pagkatapos, bakit mo kinaladkad ang buong pamilya na parang tubig kasama mo? Sabihin mo sa amin, ano ang ginawa mo? Ang iyong manugang ay marumi. Huwag sabihin sa akin na ikaw ay nagiging isa rin. Pinigyan ni Senior Zimmer si Simon ng isang malamig na kamatayan na titig at pinagalitan siya. Kung malinis ka sabihin sa amin kung ano talaga ang nangyayari, puputulan ko ang iyong mga daliri sa aking sarili. Nanginginig ang katawan ni Simon habang nakatingin siya kay Lillian at sinabi, lahat ng ito ay kasalanan ni Harvey. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Naguguluhan si Senior Zimmer. Ano ang nangyayari dito? Sumagot si Simon Zimmer na parang halata, gawin ito hindi. Siya ay natalo sa sugal. Nais nilang putulin siya. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagpunta upang magnakaw ng mga bagay. Ang lahat ng mga Zimmers ay may nakamamatay na aura na nakapalibot agad sila. Alam niya na kung sinabi niya ang katotohanan, siya ay tunay na matalo sa kamatayan sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit inilipat niya ang sisihin kay Harvey York bilang salarin sa halip. Ngunit ang mga Zimmers ay hindi naniniwala sa kanya ng kaunti, sa halip ay tumingin silang lahat kay Lillian. Naisip din niya na patay na sila sa isang kanal kung sinabi niya ang buong katotohanan. Kinagat niya ang kanyang ngipin at sinabi, tama na. Ito ay lahat ang kasalanan ni Harvey. Ang bastard ay patuloy na nagsusugal dahil gusto niyang tumakas mula sa pamagat ng pagiging isang walang halaga na sako ng basura at ginawa ito upang mapabilib ang mga Zimmers. Ama, naaalala mo ba bigla si Mandy na nagkaroon ng $75,000 upang malutas ang problema sa kumpanya pabalik sa NMA? Inisip ito ni Senior Zimmer at sinabi, naalala ko, sinasabi mo ba na nanalo siya ng pera? Tama, kahit na sinabi niya na hiniram ito, ako ay alam na sumugal siya. Ginawa ni Lillian ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang gawin si Harvey bilang scapegoat sa sandaling iyon.
Hindi ko inakala na matatalo siya ng sobrang pera sa oras na ito. At mas masahol pa, nahuli siyang nanloko sa balwarte ng ibang tao. Lahat ng mga Zimmers ay tumingin sa bawat isa. Tila binili nila ang mga sinabi ni Lillian. Pinalabas ni Simon ang isang hininga ng lihim. Salamat sa kabutihan ng kanyang asawa ay mabilis na pinakawalan. Sana siya ay patay doon kung hindi ito para sa kanya. Si Harvey ay gagawin sa isang scapegoat kahit na ano. Anak ko siya, kailangan niyang kilalanin ang sisihin.